Hi guys! Good morning pala sa inyo. Samahan nyo kami sa mga ganap namin ngayong araw. At di na kami magpapanggap. Binilisan na namin na pagliligpit ng aming higaan at tumawag ang tita namin na nanganak na daw ang baboy. Kaya tara, samahan nyo kami. Oo nga pala, naalala ko. Na bago kami umalis ay magpapakain muna kami ng mga hayop din sa mga kulungan. At sa hindi inaasahan, nalang si Tata Seska. Bala ko lang talaga magpatuka ng manok sa mga oras na yan pero hindi ko alam na makukulong pala ako. Pagkatapos nga po dyan kami ay magpatuka ng manok, kami ay umuwi na dahil lalakas ng ulan. Pero ito kasama ko naghahanap pa rin ng mga nawawalang manok. Dahil sobrang lakas ng ulan. Guys, paano kami aalis? Nag-rain dito sa... Di ba? At hindi namin naintindihan kung motor or kotse ang gagamitin. At naisip na namin na magkotse na lang kami para hindi kami mabasa. Buti na lang nakakapag-drive na itong kasama ko dahil hindi na kami mahihirapan pang pumunta sa kabila. Dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Para makita lang namin yung inaantay namin kagabi. Ay, tignan nyo naman, are. Kakakulimlame. Ay, pakita naman ng langit na marami pang ibubuhos na ulan. At nang kami nga ay makarating. Ito nga pala ang tita kong mayat-maya ang tumawag sa amin. At sabi bagay, bilis-bilisan nyo at ang baboy ay nanganganak na. At di na nga, di pupunta na nga ni. Aray ko. At ako ay papunta na doon sa baboy. At bago yun, naghugas muna ako ng paa dahil sobrang putik talaga ng mga dinaanan namin, be. Aring si Ineng, sinabihan ng kumuha ng pamandong. Ay hindi man lang kumuha ng pamandong. Yan, tinamot inuulan na. At dahil malapit lang yung bahay sa babuyan, o diba, nahirapan ka, kasalanan mo. O sige, flex mo yung mga baboy na yan. Ito nga pala yung mga biik ng tita ko, diba, madami. Tapos ito pa yung mga inahin niya. Madami pa yan hanggang dulo pero pupuntahan lang namin yung inaantay namin talaga kagabi. Kita mo naman bago makarating dun sa pupuntahan ko, napakalawak talaga ng babuyan niya. Anong lawak din nga na ring babuya. Meron din naman kaunting excitement. Makikita na din namin sa wakas yung mga inaantay namin kagabi. Ang tagal nila bago umanak. Ito, unang anak na yung inahin. Wow, di ba ang dami? May kasunod pa yan. Biik! Ito nga pala ang aking papa, siya ang taga-alalay dun sa lalabas pang maraming biik. Sana lumabas 10-20, oh my God. Grabing bait naman talaga ni Lord pag lumabas talaga'y gayon. Mga 10 ba? Wala, baka ano? Hindi mo na. Inaantay namin yung kagabi. Sabi ko paano ko pa naman dadamputin. Nakagaya na yung aking kamay sa kipi. Guys, dito na kami. Iba-vlog ko na dahil kagabi pa kami na dito. Alas 4 daw siya umanap. Umuwi tayo mga bandang alas 3. Tapos pagdating daw ni Papa dito, dumidede na yung mga biik. Nagpusa na sila, be. Na po kami at nag-discover dahil marami na pong biik ang lalabas. At tuwan-tuwa na po si Manong Ron. Ganyan po sila kalilikot. Opo, hindi po suso yung daliri ko sa paa. Wait, wag niyo po sipsipin yung daliri ko sa paa. Si Mami Pig at saka si Tita Pig. Sige. Yeah. Masasaksihan po natin ang mga panggayon. Yan na, Irina. Yan. Very good. Ang gabaling niyo talaga. Swerte talaga ako sa inyo. Papa, yung ilong? Dine, makikita nyo na pinuputulan na ni Pia yung pusod ng biik. Yan, pwede na si Pia maging veterinarian dahil nadudukot niya na yung sakipin ng baboy. Pwede na rin siyang mag-business ng ganitong piggery dahil marunong na siya. So, ito ako, hahaplusin lang natin ang haplusin yung tiyan ng baboy. Tapos ito, binigay ko na din kay Pia yung mga biik para mailagay sa incubator. Itlog yarn, pero hindi kasi nga lumalamig na rin. Kaya, inililipat na rin namin. Yan, kita nyo naman yung mga biik. Ang dami na, diba? Bumalik na lang ulit kami ni Pia sa paghahaplas ng baboy para naman lumabas ng ayos yung mga biik. Suma total, meron na kaming 12 piglets. Thank you, Lord! Then, after, nagpunta naman kami ng Garcia para mag-withdraw. So, dito ko na tinatapos yung vlog ko. Salamat sa inyo. Sa susunod ulit. Bye!